good evening po sa ating lahat. Narito po si Len para sa ating ika-114th day na ating share ng devotion video. At nagtataka siguro kayo bakit maaga ang ating naging share ng devotion video dahil gaganapin nga natin today, June 23, ang ating Grand Paayuda sa Facebook at sa YouTube in celebration ng birthday ng aking anak na si Leon. Bukas pa talaga yung actual birthday niya, but birthday ng kanyang tito ngayon. At bukas pa naman talaga namin i-celebrate. Kaso lang, syempre magiging busy ako bukas for the family. Kaya ngayon na natin gagawin ang ating kaganapan na ito. And huwag natin kakalimutan na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at pagbubulay-bulay ng kanyang salita, ay lagi tayong manalangin upang gabayan tayo ng Diyos sa ating gagawing pag-aral. So, let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ipinagkaloob niyong karunungan, Panginoon, at sa kaligayahan, Panginoon, na maibahagi ito. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa nakatapos lamang na pagdi-discipleship na ginamit ninyo ang inyong lingkod, Panginoon, to teach about the assurance of salvation sa grupo ni Pastora Susan Diaz, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, na kapag kayo ang pumilos sa puso ng bawat isa, Panginoon, ay napakasarap sa pakiramdam, Panginoon, na pag-usapan ang tungkol sa inyong kabutihan, tungkol sa inyong pag-ibig at pagliligtas ng inyong bugtong na anak na si Jesus sa amin, Panginoon. Kung kaya kami, Panginoon, sa kabila ng mga pinagdadaanan namin, Panginoon, ay kaya naming ngumiti, Panginoon, sapagkat alam namin, kagaya sa naging preaching ngayon, Panginoon, na kung iniisip namin na sa bawat lakbayin sa buhay na kami na lamang mag-isa ang naglalakad o pumapasa nito, Panginoon. Ngunit mali ang aming pagkakaunawa, Panginoon. Bagkus alam namin, Panginoon, na binubuhat nyo kami at iniaangat nyo kami upang ang aming maging mga dalahin ay maging magaan lamang, Panginoon. Tunay na walang makakapantay, Panginoon, sa inyong sobrang pag-ibig sa amin, Panginoon, na kahit kami, Panginoon, ay hindi namin kayang ibigay o isukli sa inyo, Panginoon. Kaya habang buhay kami, Panginoon, na magpapasalamat sa inyo, Panginoon, at pupurihin at dadakilain ninyo dakilang pangalan, Panginoon. At ibigay niyo po sa aming puso, Panginoon, ang kagaya ng puso ninyo, Panginoon, na nais namin, Panginoon, na hindi lamang kami at ang aming mga mahal sa buhay ang maligtas, Panginoon, bagkus pati ang aming kapwa na aming makikilala, Panginoon, at makakapakinig ng inyong mga salita, Panginoon, ay kayo at ang banal na Espiritu, Panginoon, ang kikilos upang magrema ito sa kanilang puso at isip, Panginoon, at hayaan kayo na papasukin sa kanilang puso at buhay at kalagan ang mga kadena o mga tali na nagiging balakid para sa paglakad nila upang mamuhay sila from glory to glory, Panginoon. Kayo ang laging mapapurihan at mataas sa aming ginagawang pagbubulay-bulay ng inyong salita, Panginoon, sapagkat tunay, Panginoon, that faith comes from hearing and hearing the word of God, Panginoon. Nawa ay hindi magsawa, Panginoon, ang lahat ng mga nakakapakinig nito, Panginoon, at ibigay niyo sa puso ng bawat isa, Panginoon, at sa tenga ng bawat isa, Panginoon, na maging ligaya at masamyong pangdinig sa kanila, Panginoon, ang inyong mga mabuting balita, Panginoon. Salamat sa tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. Kung kaya ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay malayang ipahayag sa iba ang tungkol sa kanyang ginawa, Panginoon. At salamat sa pakikipisan ng banal na Espiritu, Panginoon, na siyang magkukonbik sa amin kung ang ginagawa ba namin ay naayon sa inyong kalooban o taliwas sa inyong kalooban, Panginoon. Manatiling kayo ang nasa itaas-taasan, Panginoon, at kaming inyong mga lingkod, Panginoon, ay manatiling nasa pinakamababa, Panginoon, upang hindi kami magyabang sa kung ano man ang pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Bagkus ay lagi naming ipagamit at itanim sa puso at isipan ng bawat isa, Panginoon, na kayo ang siyang nagbibigay ng lahat ng bagay at pangangailangan namin, Panginoon. Kaya muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, dumako po tayo sa Lucas 19:36. Ito po yung sinasabi. Habang siya ay nakasakay sa asno, inilalatag naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang dinaraanan. Message, gaya nga ng inaasahan at nauna nang nabanggit sa mga naunang talata, na bukod sa paglalatag ng mga sanga ng palaspas, ay inilatag din ng mga tao ang kanilang balabal. Application,
Kung ikaw ay mababaw lamang magbasa ng Biblia o mabuting balita ng Diyos, maaaring sabihin mo na mabuti ang ginawa ng mga tao bilang pag-welcome kay Jesus sa Jerusalem. Ang nasa isip kasi nila noong mga oras na iyon ay ang katuparan ng nasusulat sa Zechariah 9:9 na dumarating na ang hari ng matagumpay at isinisigaw pa nila na pinupuri nila ito. Iniisip nilang nasa kamay na nila ang tagumpay laban sa mga Romano. Subalit magugulat at madidismaya sila sa mga susunod na mangyayari. Kaya nga, nasusulat din na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ng Diyos ay tunay na may matibay na relasyon sa Kanya. Dahil ang karamihan ay parang expression na lang ang salitang Diyos ko. Subalit ang ginagawang araw-araw ay kaligayahan na makipag-usap, magpasalamat sa Diyos at gumagawa ng paraan para lubos pang makilala at tumibay ang relasyon sa Diyos, ang tunay na kinalulugdan niya. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, 'di ba? So, para sa mga matagal na or marami nang nabasa sa Biblia tungkol sa salita ng Diyos, 'di ba? Alam na nila yan tungkol sa palaspas, 'di ba? Na kung saan ay winelcome ang ating Panginoong Yesus sa Jerusalem. Pero kung atin rin pong mababasa na 1 week lang po, isang linggo lang ang pagitan or ilang araw lang ang pagitan mula pagpasok ni Jesus ng matagumpay sa Jerusalem bago siya ipapako sa krus, 'di ba? So, doon mo makikita na akala ba natin sobrang pinupuri ng mga tao si Jesus dahil siya na nga ang dumarating na hari, di ba? Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, may mga salita pa sila na purihin ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, di ba? Ang iniisip nga kasi nila ay si Jesus bilang hari ay dumarating para gumawa ng rebellion, di ba? Ng mga kilusan. Di ba? Kumbaga sa atin noon, nung panahon ng mga Hapon, at mga Kastila na sumakop sa ating bansa ay kagaya yan ng mga KKK, ayan, mga kilusan na mga lalaban sa sa mga Kastila or mga sumasakop sa ating bansa sa pamamagitan ng revolusyon. Ayan, ang revolution, ganyan. Pambaga, tayo ay lumaban na gamit ang mga itak at mga sandata, di ba? Pero hindi nila alam ang gagawin ng ating Panginoong Hesus na paglaban at pagliligtas sa mga tao ay sa pamamagitan ng pagkapako sa Kanya sa krus, na kung saan, 'di ba, na sa mga Romano kasi noon, ayan, sa paniniwala na kapag ka ikaw ay isang kriminal, ang mangyayari sa iyo ay itatali ka lamang nila sa krus, 'di ba? Hanggang mamatay ka. Hindi natin alam kung kain ka ng mga uwak, maubusan ka ng hininga, or hanggang mamatay ka na ganun. Pero yung pangyayaring sa ating Panginoong Hesus na ipinako, na tumarak talaga ang pako, automatically yun, kung sa normal na tao, pagkapako sa'yo sa krus, pagka tarak sa'yo ng pako na kang lalaki at na napakatutulis, patay ka kaagad dun, 'di ba? Dahil ikaw ay posibleng mahina. Pero ang ating Panginoong Hesus, kinaya niya, napakaraming latay, napakaraming sugat, hinubaran, may koronang tinik, 'di ba? At inilagay sa ulunan ng ating Panginoong Hesus ang salitang hari ng mga Hudyo. Ayan, hindi lang naman talaga hari ng mga Hudyo ang ating Panginoong Hesus, 'di ba? Siya ang King of Kings, hari ng lahat ng mga hari at Panginoon ng lahat ng mga Panginoon. Subalit iba ang paraan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang paghahari. Kumbaga siya ay may kapayapaan, 'di ba? Na ang pag-set free niya or pagpapalaya, kaya nga 'di ba yung sinabi ng ating Panginoong Hesus matapos siyang magawa na niya ang lahat ng kalooban ng ating Panginoong Diyos na iligtas ang buong sangkatauhan ay tetelestai. Ayan, na ang ibig sabihin ng tetelestai, kagaya sa naging pagtuturo natin kanina sa discipleship, ay maraming ibig sabihin. Ayan, ang tetelestai ay ibig sabihin yan kung ikaw ay nakakulong, ay kailangan tatakan ang iyong papeles na
napagdusahan mo na ang lahat ng iyong mga kasalanan, kaya tatatakan ka na ng tetelestai that you are free. Ayan, ikaw ay malaya na, di ba? So, ganun yung ginawa sa atin ng ating Panginoong Yesus. Pinalaya tayo sa lahat ng kasalanan, lahat ng ating karumihan, di ba? Lahat ng gawa ng kaaway sa atin, di ba? Then next, ayan, kapag ikaw ay may utang, ayan, may utang ka sa bangko, may utang ka sa tao or sa pamahalaan, di ba? So, tatatakan ang iyong papel ng tetelestai. Ibig sabihin nyo are fully paid. Ayan, fully paid na, wala ka ng utang, di ba? Syempre, yan ang pinakakaligayan na lahat. Yes! Wala na ako utang. I'm debt-free. I have financial freedom. Di ba yan yung mga ginagamit ng mga, ngayon, ng mga tungkol sa finance promotion. Ayan, di ba? So, ang ating Panginoong Yesus, binayaran na niya lahat ng ating mga kasalanan ng kanyang dugo. Kaya tayo ay debt-free na. Wala na tayong utang sa Diyos, 'di ba? Dahil binayaran na nga ng ating Panginoong Hesus. Then the next, kapag ang mga sundalo, ayan, ng isang hukbo or ng isang kaharian ay pupunta sa kanilang hari at magre-report, aming hari, ayan, tetelestai, ibig sabihin po ay victorious, nanalo sila sa laban at sa giyera. So, ang ating Panginoong Yesus din, di ba, sa ginawa niyang yun, na pagkakapako sa krus, ay tetelestai dahil napagtagumpayan na niya ang pinakakinatatakutan ng lahat ng tao, ang kamatayan, di ba? Na kung mamamatay man tayo, ay nakasisiguro tayo na may buhay na walang hanggan, di ba? Hindi lang dito sa mundo. Dahil syempre, ang ating physical na katawan lang naman na mamamatay. Ang ating espiritu ay babalik sa Diyos, di ba? At doon ay magkakaroon ng habang buhay na pagsasaya sa piling ng ating Panginoong Diyos, 'di ba? And then next, ayan, ang mga painter, mga sculptor, or basta mga artists na merong mga ginagawang mga work of arts, 'di ba? Kapag sinabi nila sa kanilang ginawa na natapos na, sasabihin nila ay tetelestai. Ito ay beautifully done. Ibig sabihin ay napakaganda ng pagkakagawa, 'di ba? So ang ating Panginoong Diyos, nung nilikha niya tayo bilang mga tao at ang buong mundo, ang nasabi niya, 'di ba, ay napakaganda, tetelestai, ay perfectly and beautifully made and finished this work of art, 'di ba? Na kaya nga tayo bilang mga tao, 'di ba? Kahit sabihin mo na ano ang itsura mo, we are a work of art of God because we are created in the image of God. Kaya walang pangit, walang talent or walang gift, lahat tayo ay ginawa ng Diyos perfectly, beautifully, 'di ba? So sa buhay natin ganun, 'di ba? Na ating Panginoong Hesus, yun yung ginawa niya na pagliligtas sa atin. Subalit hindi alam ng karamihan sa atin at ng mga Hudyo or ng mga nasa Jerusalem during that time, 'di ba? So iba yung expectation nila. So mangyayari sa kanila para sila magkakaroon ng false expectation. And kapag nakita nga nila ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, parang sasabihin, "Ha? Yan lang? Yan lang palang ginawa niya. Akala naman namin ready na pa naman kami to fight, ready na kami para makibaka, wag matakot." Yun pala, iba yung gagawin ng Panginoong Hesus, 'di ba? Hindi kailangan ng tulong namin, hindi kailangan ng tulong ng tao, kundi siya lang talaga ang may karapatan at may kakayahang gumawa nun. Kasi nga, siya ang walang bahid dungis. Siya ang hindi nagmula sa binhi nila Eva at Adan. Hindi siya nagmula sa binhi ng tao, kundi siya ay nagmula sa banal na espiritu mula sa ating Panginoong Diyos, 'di ba? So ganyan tayo kasi ganyan, minsan may mga false expectation na kumbaga akala ko siya na yung makakasama ko pang habang buhay. Pero dahil sa kamatayan, dahil mamamatay ang ating physical na katawan, may iwan ka niya, 'di ba? Pero ating Panginoong Diyos, kailanman hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man, 'di ba? Ano man ang ating pagdaanan ng mga problema, 'di ba? Sakit, karamdaman o maging kamatayan, maging joy natin 'yun. Na 'di ba? Kami magbabalik na sa Panginoon, hindi yung kagaya ng iba na ayoko pa mamatay, gusto ko pa mabuhay, 'di ba? May iba tayong mga believers of God na believers of Christ, hindi na tayo matatakot kahit mamatay tayo any moment. Dahil para sa atin, yun ang great joy. Yun ang pinakakaligayahan dahil syempre, makakasama na natin yung ating Creator, di ba?
na hindi nga natin nakita nung panahon na nabuhay dito ang ating Panginoong Hesus. Diba? Kumbaga, great privilege ng mga tao nun na nakasama at nakita nila ang ating Panginoong Hesus. But, they miss the chance na makita or mabuksan ang kanilang mata sa tunay na misyon ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo na nakakapakinig ng mabuting balita na ito ng ating Panginoon, napakaganda ng ating pribilehiyo kasi noong mga panahon nila ay lumang tipan lamang ang kanilang kasulatan. Kaya hindi nila tinatanggap ang bagong tipan dahil hindi nila tinanggap ang ating Panginoong Hesus. But we that living in this new world, in this new life, ayan, naniniwala tayo at sumasampalataya tayo sa pamamagitan ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus na ating napakinggan. Ayan, maaaring ating nabasa sa Biblia or maaaring may iba na napapanood natin na sa mga palabas o television or kahit sa YouTube man yan, di ba? So, yun yung naging breakthrough mo para sa gayon ay makilala mo at maging interesado ka na magkaroon ng deeper relationship with God. So, nawa, bawat isa po sa atin ay na-encourage na magkaroon ng deeper relationship sa ating Panginoon at magbulay-bulay ng kanyang mga salita. So, let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, na thank you, Lord God, for the great opportunity, Panginoon, na mabuksan ang aming mata, ang aming isip at ang aming puso, na papasukin at tanggapin ang iyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Na nawa, Panginoon, na hindi lamang kami maging mga mananampalataya na binabanggit lamang ang salitang Diyos ko kapag ang mga sitwasyon o pangyayari ay hindi maganda, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ibigay niyo sa amin ang puso na laging tumatawag sa inyo, Panginoon, dahil kayo ang aming Ama. You are Abba Father, and everything is in you. Everything is from you, and everything was created by you, Panginoon. Maging kami, Panginoon. Kaya, Panginoon, nawa, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay magkaroon ng puso na willing tanggapin at papasukin ang iyong anak na si Jesus, Panginoon. At tawagin din kayo, Panginoon, na Abba Father, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, na nakakaalam at nakakabatid ng lahat ng aming mga pinagdadaanan, Panginoon. And we pray, Lord God, for the salvation, kaligtasan, Panginoon, ng mga wala pang matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. Nawa ay lagi kayong may gamitin ng mga instrumento, Panginoon, upang sila ay maakay sa kaligtasan, Panginoon, na libreng ipinagkakaloob nyo habang kami ay nabubuhay pa at may hininga dito sa mundo, Panginoon. Na hindi pa mahuli ang lahat sa kanila, Panginoon. Habang may chance, Panginoon, ibigay nyo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na magpagamit kami para sa inyong kalooban, Panginoon. At anuman, ang mga dalangin ng bawat isa na sa pananalapi, financially, Panginoon, kayo po ang siyang mag-provide, Panginoon, because you are our provider, Lord God. And everything that we need. Sabi nga sa inyong salita that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added into us, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, ang lahat ng may mga karamdaman, Panginoon, o sakit na dinaramdam, Panginoon, o nararamdaman sa kanilang katawan, physically, emotionally, and spiritually, Lord God. You are our healer, Lord God, that sa pamamagitan ng mga latay, Panginoon, at sugat ng aming Panginoong Yesus, ay kami magaling na, Panginoon. Kagaya din sa inyong sinabi na tetelestay, Panginoon, lahat ay tapos na. At i-enjoy na lamang namin ang ginawa at tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, ang aming socially or socialization with our fellow men or ang aming kapwa, Panginoon. Kayo ang siyang gumabay, Panginoon, upang maging maayos, matiwasay, Panginoon, ang aming pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon. Anumang mga pagkakagalit, pagkakainggitan, Panginoon, hidwaan, Panginoon, at hindi pagmamahalan o pagpapatawaran, Panginoon. Kayo ang mag-reconcile sa bawat isa, Panginoon, dahil kayo ay pag-ibig, Panginoon. And let the fruit of the Spirit, Panginoon, na mangyari at maisakatuparan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Makita nawa ito sa amin ng aming kapwa, Panginoon, nang sa gayon sila ay mahikayat, Panginoon, na maging malapit
at magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. Kayo ang siyang maghari sa buhay ng bawat isa, Panginoon. And let your light shine upon us, Panginoon, na magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman, Panginoon. Maakay ang mga naliligaw na tupa, Panginoon, patungo sa inyong masaganang pastulan, Panginoon, at maramdaman ng bawat isa ang buhay na walang hanggan. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Bye po sa ating lahat and God bless.